sana, anak? Galit ba sa akin ng Diyos para gawin niya sa akin to? Eric, ano bang kasalanan ko? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung minsan ang pagmamadali ng tao ang nagiging dahilan ng kanyang kabiguan. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Eritz sa ating tulang sa kanyang panahon. Gabi ka na naman umuwi. Ano? Galing ka na naman sa mga barkada mo, no? Eto na naman tayo eh. Ba't ka ba nagagalit, ha? Hindi naman kayo nagugutom dito na anak natin, ha? Oo, hindi nga. O, di ba? Dahil kumikita ako, sinasagot ko yung mga pangailangan namin. At nakatira din tayo dito sa inyo. Alam mo naman pala, ano pa pinag-iingay mo dyan? Pero ikaw ang dapat na bumubuhay sa amin. Inuubos mo lang sa makikipagbarkada ang kita mo eh. Isang taon na anak natin, ganyan ka pa rin. Sinabi ko na sa'yo noon, di ba? Gusto ko pang mag-enjoy sa pagiging single. Nagmadali ka, magsama tayo. O yan, kasalanan mo! How dare you! Aray? Walang iya ka, ba't mo ako sinampal, ha? Ha? Dahil sinisisi mo ako! Ikaw naman itong bumungkit sa akin, ah! Eh, Rich, magulang ko nga, hindi ako sinasaktan. Ikaw pa ang gumawa niya sa akin. Ha? Iyan mo, braso mo! Ikaw ang bahay ka kung hindi ka makatagal. Lumayas ka rito, ha? Bumalik ka sa inyo! Desidido ka na bang makipaghiwalay kay Joey? Opo, Ma. Walang iya siya. Walang iya siya. Irresponsable. Hindi na nga nagbibigay ng kita niya sa akin. Nakukuha pa ako saktan. Kasi nga pareho pa kayong bata na magsama. Nakagraduate lang kayo ng college, nagsama na agad kayo. Dahil nga buntis na ako, Kuya Ralph. Yun nga. Dapat iningatan mo ang sarili mo para hindi ka nasaktan ng ganyan. Wala na tayong magagawa. Nariyan na yan eh. Sikapin mo na lang na buhayin na maayos tong apo ko. Yun talagang gagawin ko, Ma. Ipapakita ko kay Joey na hindi namin siya kailangan ng aming anak. Erich? Po. Bakit ganito apo ko? Ang init. May lagnat siya. Hindi ko napansin, Ma eh. Pero iyak nga siya ng iyak kanina. Ngayon nga lang siya natigil eh. May rashes siya. Tingnan niyo. Aba, Oo nga, Ma. buti pa, dali na natin sa ospital ang pamangking ko. Baka kung ano na yan. Baby. Baby ko. Sorry, anak. Hindi ko namalayan na may dengue ka na pala. Dahil sa problema ko sa daddy mo, napabayaan kita. Kasalanan ko. Kaya ka namatay ng maaga. Patawarin mo ko, anak ko. Erich? Michelle, wala nang inaanak mo. Iniwan niya na tayo na maaga. Nalaman ko nga kay Tita Sylvia ang nangyari. Kaya nga nagpunta agad ako rito eh. Nakikiramay ako. Sakit, Michelle. Ganito palang mamatayan ng anak. Pakiramdam ko ngayon. Kulang na ang buhay ko. Parang hindi ko alam ngayon kung paano ko itutuloy ang buhay. Lakasan mo loob mo. Nandiyan pa naman ang mama at kuya mo. Hindi ka nila pababayaan. Nabigo na nga ako kay Joey. Nawala pa. Maging ang anak namin.
Nagpunta pa siya rito? Oo, kagabi. Pero hindi ko siya hinarap. Ayoko siya makita. Sinamamat ko yung Richard ang kumausap sa kanya. Kalimutan mo na yung nangyari sa inyo ni Joey. Sikapin mong bumangon sa iyong pagkakadapa. At muling magbalik sigla. Thanks, Rich. For what, Richard? Sa pagsama mo sa akin mag-lunch dito sa restaurant. Office mate kita. Maayos kang nag-imbita, kaya sumama ako sa inyo. Mabuti na lang pala. Dito ko nilipat ng main office sa inyo. Bakit? Dahil nakilala kita, mas naging masaya at makulay ang buhay ko. Richard? Huwag kang magalit, ha? I think I'm falling in love with you. Ralph, thank you sa pagpapahiram ng laptop. Natapos ko rin yung proposal ko. Okay lang yun, Michelle. Best friend ka ng kapatid ko. Kaya naman hindi ka na iba sa amin. Thank you. Kasi naman, bakit ang tagal magawa ng laptop ko? O, basta kailangan mo. Magpunta ka lang dito. Thank you, tita. Ay, nagpunta nga po pala ako kahapon kina Eritz. Oh, kumusta naman yung kapatid kong Apurada? Apurada? Apurada naman talaga siyang magka-boyfriend at magkaanak eh. Kita mo nga, 3 years pa lang ang nakalilipas. May bago na siyang pamilya. Parang walang takot masaktan. Iniisip siguro ng kapatid mo na hindi na mangyayari sa kanya ang nangyari na noon. Nga, siguro nga po, tita. Oh, kumusta naman sila? Hindi po maganda. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bakit ngayon ka lang? 1 week ka nawala? Saan ka galing? Di ba sabi ko sa'yo, may seminar kami sa Cebu? 3 days lang ang sinabi mo. Pero 1 week kang hindi umuwi. Nag-relax muna ako. Nakakapagod din magtrabaho, Rich. Sinungaling ka. Ano ka ba? Bakit ka ba namamalo? Totoo naman ang sinabi ko eh. Nakausap ko yung kaibigan mo, si George. At nalaman ko na walang seminar sa Cebu. Ha? Ano ba pagkukulang ko, Richard? Para lukuhin mo ako. Inaasikaso ko naman kayo ng anak natin, ah. Kahit pa may trabaho ako. Pero bakit niloko mo pa rin ako? I'm sorry, Rich. Siguro nga, panahon na para malaman mo. Oo, meron na akong iba. Hindi. Richard. At siya nang mahal ko ngayon. Kaya sana, para hindi na tayo mahirapan pa, maghiwalay na tayo. Walang yawa ka. Ano ko? Okay lang. Kahit sampalin mo pa ako. Alam ko na masakit ang ginawa ko sa'yo. Mahal kita, Richard. Pero hindi na kita mahal ngayon. So, please, maghiwalay tayo ng maayos. Hindi naman tayo kasal. Huwag kang mag-alala, sustentuhan kong anak natin. May sakit ang anak natin, Richard. Kailangan ka namin. Wala na ako nagawa. Kundi umalis doon, Michelle. Kasama ang baby namin. Dahil sa sinabi ni Richard na hindi niya na ako mahal. Ano lalaki yun? Kaya pala hindi ka niya pinakasalan. Kahit na 3 taon na kayo nagsasama. Yung pala hihiwalayan ka rin. Napakasakit. Minahal ko siya nang higit kay Joey. Ganito lang pala mapapala ako. Rich?
Erich! Tita! Ma? Bakit po? Si baby! Hindi makahinga! Ano po? Dali natin siya sa ospital ngayon din! Ang kawawa kong anak. Hindi siya nakaligtas sa pneumonia. Siguro, talagang hanggang dito na lamang ang buhay ng iyong bunso. Bakit ko sinapit ito, Ama? Nabigo na nga ako sa dalawang minahal ko. Pati mga anak ko nawala rin sa akin. Uminaw ka sana, anak. Galit ba sa akin ang Diyos? Para gawin niya ito sa akin? Rich, Ano ba ang kasalanan ko, Ama? may dahilan ang bawat pangyayari. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng makabubuti para sa atin. Kaya huwag mo siyang sumbatan, anak. Ano malay mo? Kaya niya kinuha ang mga apo ko ay upang hindi ka na lalong magdusa pa. Maraming bata na galing sa wasak na pamilya. Ang problema ngayon ang lipunan. Anak, baka kaya kinuha ng Diyos sa iyo ang mga apo ko kay upang hindi sila mapasama sa mga problema ng bansa. Sakit, Ma. Parang hindi ko na kaya. Makakaya mo yan, anak. Humawa ka lang ng mahigpit sa kanya. Ay, buti naman nagpapahangin ka na dito sa garden ninyo, Eritz. Alala na sa akin sina Mama at Kuya. Kaya naisip ko, piliting magpakatatag. Ayoko nang bigyan pa sila ng dagdag na problema. Tama. Right move yan. Yang ginawa mo. Ngayon ko rin na-realize sa mga pagkakamali ko. Pagka-graduate ko pa lang, hindi ko pa nga napapasaya si Mama. Nagkaanak na ako. Nung magkahiwalay naman kami ni Joey at pumanaw ang anak namin, hindi pa nagtatagal nag-boyfriend na ako at muling nagkaanak. Masyado ako nagmadali, Michelle. Nadala ako ng kapusukan ko. Mabuti naman. Naiintindihan mo na ngayon ang lahat. Sana, kapag nakabangon ka ng muli, huwag ka munang mag-apura. Patatagin mo muna ang iyong sarili. Totoo ang sinasabi ko, Erich. Kursunada ka ng office mate ko. Naiinis na nga ako sa pangungulit niya sa akin. Sorry na lang siya, Kuya. Focused ako ngayon sa career ko. Oh, talaga ha? Oh, yes naman. Candidate yata for promotion itong sister mo. Ay, naku, magandang balita yan, anak. Kaya nga po, nagsisikap ako talaga, Ma. Ayoko munang isipin ang tungkol sa pag-ibig. Sariwa pa rin sa akin ang sugat ng puso ko. Ganyan nga, anak. Pagalingin mo muna ang iyong sugat. At hayaan mong ihayag sa iyo ng panahon ang kalooban ng Diyos. Kanyang inaaliw sa lumbay ang mga marunong maghintay. Mga paay itinutumpak sa daan na dapat lakaran sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, at ang inyong lingkod, Special Sound Effects Jerry Mutiak, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar, Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara
At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Wala naman akong inasam, kundi ang makatagpo ng lalaking magmamahal sa akin ng totoo. Ang problema nga, inaanakan lang kayo ng mga natatagpuan ninyo. Pagkatapos, basta na lang kayo tatalikuran. Kaya sana itigil nyo na yung obsesyon ninyo sa kahahanap ng lalaking akala ninyo hahangaw sa inyo sa kahirapan. Pero hindi pala. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Paano nga ba magiging malakas para sa kahinaan ng isang minamahal? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Cindy sa ating dulang sa kanyang panahon. Cindy! Eto ako! Oy! Harold! Oh, heto na yung isang banyerang bangos mo. Pwede yan. Nabunuhan ko na eh. Kaya sa akin ka na magbabayad. Ay, naku, salamat talaga, Harold. Buti na lang ipinagreserba mo ko na isang banyera. Kung hindi, wala na talaga akong aabutang bangus na mabibili dito sa Fishport. Tanghali na eh. Kailangan talaga maaga ka sa pamimili rito. Oo nga. Yung iba nga dito na natutulog eh sa pag-aabang ng kanilang mga paninda. Kasi naman eh, hindi rin ako makaalis ng maaga sa bahay. Alam mo na, ang dami kong obligasyon. Kaya, salamat talaga palagi sa pagmamalasakit mo, ha? Okay lang yon. Lagi naman ako nandito sa Fishport eh. Kaya lagi kitang may pagre-reserba ng mga paninda. Nasa na yung inarkila mong tricycle? Para maisakay ko na itong mga bangus mo. Ay, dun, sa may gilid ng Fishport pumarada. Tara! Magda! Hoy, Magda! Ah, yan ka na naman, Ising. Kukulitin mo na naman ako eh. Positive ka nga ba o negative? Di pa nga ako nagtitest. Wala pa akong pambili ng test kit. Basta pag positive, sabihin mo agad sa akin, ha? Para makahanap din agad ako ng buyer. Oo na. Sige na, umalis ka na. Nakaalibadbaran ako sa pagmumukha mo eh. Basta maghintay ka lang, kukontakin kita. Naintindihan mo? Oh, gabi na. Bakit nakamukmuk ka pa dito sa hagdan, Obet? At saka, bakit may pasa ka sa mukha? Nakipag-away ka ba? Kinantsawan kasi ako sa labas eh. Na magiging kuya na naman daw ako. Dahil buntis na naman si inay. Ano ba naman yan si inay, ate? Ang tatanda na natin, wala pa rin tigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino. Nakikipag-away tuloy ako dahil sa kanya eh. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Dinatan ko nga kaninang suka ng suka sa may lababo eh. Nasaan ngayon si inay? Ano sa kawarto niya? Nakahiga sa papag niya. Nanlalata na kasusuka. Nay! Nay! Buksan niyo nga yung pinto! Mag-usap tayo, Nay! Ano ba yun, Cindy? Kung makakato ka naman, halos gibain mo na tong pinto ng silid ko. Inay, umamin ka. Buntis ka na naman? Oo, bakit? May problema? Nay naman! Hindi ka na ba talaga titigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino? Yung dalawang ipinanganak mo nitong nakaraang magkasunod na taon, ni hindi namin alam ni Obet kung saan mo dinala. Tapos eto, buntis ka na naman? Pinagbili ko nga sa incheck, di ba? Huwag ka mag-alala. May bayar na si Ising sa pinagbubuntis ko. Kaya hindi madadagdagan yung mga pakainin mo. Yun nga ang masama, Nay eh. Ginawa niyo ng negosyo yung pagbubuntis ninyo. Bakit pa parang hindi
alam na malaking kasalanan niya kinasanayan yung yan? Eh bakit mo ba kasi ko pinakikialaman? Ay, mag-asawa ka na rin. Para yung sariling buhay mo na lang ang pakialaman mo. Ano, ha? Bitiwan mo ko. Bitiwan mo. Alis yung pagkakasakal mo sa akin dahil kung hindi tatadyakan kita. Bibitiwan ko lang kayo. Kapag nangako kayo sa akin, hindi nyo napapatulan ng kahinaan ninyo. Yung nanay mong nangakit sa akin, siya nagbigay ng motibo. Ano Huling gagawin ko? babala na ito, Mang Bianong. Kapag nalaman kong pinakailaman nyo pa rin si inay, babasagin ko ng pagmumukha nyo. Ikadela mo kasi nanay mo. O kaya pagsuotin mo ng chastity belt. Ano? Para hindi na mabuntis na kung sino-sino. Masyadong masamang bunganga mo! Ha? Ising, saan mo ba talaga ako paanakin? Masakit ng balakang ko. Hirap na ako sa kalalak. Doon sa nakita ko barong-barong sa gilid ng highway. Walang nakatira doon. Kaya safe tayo doon. Sigurado kang kahit sino walang nakasunod sa atin, ha? Oo, wala. Mahirap na. Baka masundan pa tayo dito ni Cindy. Mapupulilyaso tiyak yung mga plano natin. Wala sabi eh. Maniwala ka sa akin, Magda. Ha? Ising, sandali. O ano? Teka, nararamdaman ko basta pumutok na yata ang paanabigan ko. Ay, teka, pinayin ko! Kailangan makarating muna tayo sa barong-barong. Ano ka ba? Ang anak na yata ako, hindi ko na kaya. Lalabas na yung sata. Ayan na, lalabas sa saluhin. Ay, Diyos ko ha! Paano ko masasaluhin ng anak mo, Magda? Ginagawa niyong biro ni Aling Ising ang buhay. Mabuti na lang may mga barangay tanod na nagawi sa barong-barong sa highway. Nadala ka agad kayo dito sa ospital. Pati na yung sanggol na isinilang niyo. Alam mo kung bakit ako nagkakaganito. Nay, hindi tama. Hindi tama na kapag iniwan kayo ng lalaki nakabuntis sa inyo, ipalalaglag nyo o ipagbibili nyo na lang ang sanggol na dinadala nyo. Para sa kaalaman nyo, Nay, diniretso ko na rin yung buyer ng sanggol na kausap nyo ni Aling Ising. Wala naman akong inasam. Kundi ang makatagpo ng lalaki. Magmamahal sa akin ng totoo. Eh, ang problema nga, inaanakan lang kayo ng mga natatagpuan ninyo. Pagkatapos, basta na lang kayo tatalikuran. Kaya sana, itigil nyo na yung obsesyon ninyo sa kahanap sa lalaking akala ninyo ay hahango sa inyo sa kahirapan. Pero hindi pala! Cindy? Iniisip ko talaga kung ikaw nga yung nakita kong nakaupo dito sa sulok ng fishport eh. Gabi pa lang ah. Bakit nandito ka na? Dito na ako magpapalipas ng gabi, Harold. Teka, umiiyak ka ba? Bugtong-bugto yung mga mata mo eh. Sinay kasi. Nanganak na naman. Ang nakakainis, baka sa susunod na buwan, buntis na naman kung kanino. Kung alam niya, nananawa na ako sa pagsisikap. At sagad na ako sa mga problemang dinadala niya sa buhay namin. Apo nga dito sa tabi ba? Alam mo, pareho lang tayo ng kapalaran sa mga magulang. Ang nanay at tatay ko rin, puro sarili lang nila iniisip. Madalas nga, sinusugod ako dito sa fishport eh. Para manghingi lang ng mga pambisyo nila. Alak, sugal, gano'n. Sa halip na sila maging suporta natin sa mga hamon ng buhay. Eh wala naman tayong aasahan eh. Kundi ang mga sarili natin. Kailangan nating kumilos. Pero siyempre, kailangan din nating manampalatayang
pansamantala lang ang mahihirap na sitwasyon sa ating mga buhay. Obet? Obet, nasa si inay? Bakit basta nalang iniwan ng bata sa duyan? Hindi ko alam kung saan nagpunta ate. Nakukonsensya nga lang ako eh. Kaya hindi ko rin maiwan ang bata sa duyan. Binatean ko na rin. Kahit na inis ako kay inay. Eh, ang problema nga, dahil alam niyang nandyan ka, tiyak na kung saan na naman siya nagpunta. Pagkatapos, ilang buwan pa matutuklasan natin, buntis na naman siya. Kapag nangyari yun, talagang lalayas na ako sa bahay na ito, ate. Hindi ko na kayang tiisin ang sobrang kahiya na dinadal sa atin ni inay. Cindy! Ano pala eh? Nay, Cindy! ang akala ko... Naglagalag na naman ako. Abay, hindi. Inilako ko yung mga tinda mong daing na bangus na nakita ko doon sa freezer. Niripak ko sa plastic ng tigta 3 piraso. Para ka ako madaling maibenta ng 300. Sana nga, tuloy-tuloy na po ang ganitong magandang senaryo sa bahay na ito, Nay. Dahil namulat akong, tama ka anak, na kung gugustuhin ko lang mamuhay ng maayos, kayang-kaya ko. Kaya ko naman talagang gawin yun. Tsaka, bakit pa ako maghahanap ng pagmamahal sa labas ng tahanan ito? Samantalang, nandito naman kayong magkapatid. Nadarama ko ang pagmamahal sa inyo. Pero yun nga lang, sa tagal ng panahon nagbulag-bulagan ako. Inay! Kahit tagal kong inasama ang pagkakataong ganito, walang laman ang mga dasal ko kundi ang muli ninyong tingnan ng buhay sa tamang direksyon ito. Yung mga pagtitiis nyo sa mga kakulangan ko, yun ang nagmulat sa akin para pahalagahan ang inyong mga pagsisikap. Lalo ka na, Cindy. Nay, Yung mga pagsasakripisyo mo. Ngayon ko nakita ang mga kahalagahan. Anak, maraming salamat. Maraming salamat. Ang mga hamon at pagsubok sa buhay ng tao'y likas na at kaakibat ng araw-araw na pakikipagsapalaran sa mundo. Subalit hindi nararapat magpatalo. Kailangan nating bumangon, harapin ang mga ito upang mapagtagumpayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutiap. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Mahirap mamuhay lalo na kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay may katamsanan o sakit. Paano kaya sila mabubuhay sakaling mawala ng hindi inaasahan ang mga taong nagmamalasakit sa kanila? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Teddy sa ating dulang sa kanyang panahon.
dito sa kumbento? Kasi nandito yung madre. Yung nabalitaan ko na magaling manggamot. Si Sister Gina. Ipagagamot niyo ako. Di ba, alam niyo na walang gamot sa sakit ko. Huwag tayong negatibo, anak. Ako, naniniwala ako na gagaling ka. Walang imposible sa Diyos. Kapag ginusto niya, gagaling ka, anak. Huwag nating questionin ang kapangyarihan ng Diyos. Tanggap ko rin naman pong kalagayan ko, tay. Masaya na po ako kahit na ganito ako. Kung may magagawa lang sana kami sa sakit mo. Tay, pasensya na ako. Nahihirapan na kayo at pag-aalaga sa akin. Sinisikap ko namang huwag magpabigat sa inyo eh. Anak, kahit kailan, hindi ka naging pabigat sa amin ng nanay mo. Nakikita naman namin na nagpupursige kang mamuhay ng normal. Hindi kami nagre-reklamo, Teddy, anak. Hindi kami nagre-reklamo ng nanay mo sa pag-aalaga sa iyo. Obligasyon namin yun. At naniniwala kami na biyaya ka sa amin ng Diyos. Kahit na ganyan pa ang kalagayan mo. Basta na, tuloy lang ang laban. Opo. Huwag kang susuko. Opo, tay. Hindi ako susuko. Pangako. Sister Gina, dinala po namin ang anak namin sa inyo dahil nabalitaan po namin na nanggagamot kayo. Baka po may magawa kayo para sa anak namin. Ganon ba? Sige. Titingnan ko. Patingin nga ng mga paa mo. Ito po. Ano? Naigagalaw mo ba? Nagagalaw ko naman po. Nagte-therapy ba ang anak niyo? Opo, sister. Ilang beses na namin siya dinala sa therapist. Kaya pala hindi na mahirap sa kanya. Naigalaw ang kanyang mga paa. Sister Gina. Bakit iho? Mapapagalingin yung bago. Hindi, Teddy. Pero ang Diyos, oo. Pero gumagamot po kayo, di ba? Oo, gumagamot ako. Pero wala akong kapangyarihan para pagilingin ng isang tao. Palagi niyong tatandaan na hindi ako ang gumagamot sa inyo, kundi ang Panginoon. Siya ang mayroong kapangyarihan. At kapag gusto niyang pagalingin ka, gagaling ka. Ako lang ang ginagamit yung instrumento. Sa palagay niyo, gusto ng Diyos na gumaling ako. Siyempre naman. Bakit naman hindi? Mahal ka ng Diyos. Tulad ng pagmamahal ang binibigay niya sa atin lahat. Tama si Sister Gina, anak. Ang mga katulad mo, Teddy, ang pinagpapala ng malaki ng Diyos. Tandaan mo, huwag kang mawawala ng paniniwala sa Kanya. At kahit kailan, hindi Kanya pababayaan. Malayo pa ba tayo? Oo. Mahirap magmaneho nitong jeep dahil masyado madulas ang daan. At saka halos wala akong makakita sa lakas ng ulan. Kung gano'n huminto muna tayo. Hindi tayo pwede huminto dito. Nasa highway tayo. At saka wala rin tayo mahihintuan dahil bangin na yung katabi natin. Ay, nagutom na ako. Huwag ka mag-alala, Teddy. Pag-uwi natin, ipagluluto kita agad ang makakain. Basta mantala, ito muna ng saging na binili natin sa palengke kainin. Sige na. Ito anak mo.
Diyos at nagkamalay ka na, Teddy. Tita Emma. Huwag ka nang mag-alala. Ligtas ka na, sabi sa akin ng mga doktor. Magpwerte ka. Kasi konting ganas lamang ang nasa mo. Nay at Itay, kumusta na sila? Nasa ICU pa rin sila hanggang ngayon. Sinisikap ng mga doktor na iligtas sila. At hindi mga sugat ang natamo ng mga magulang mo. Diyos ko, sana iligtas niyo ang mga magulang ko. Teddy, eto ng doktor. Malapit sa atin. Oo. Kumusta na po ang pamangkin ninyo? Anong oras siya nagkamalay? Ngayon lamang, Dok. Ganun ba? O anong nararamdaman mo ngayon? Eto medyo masakit ang buong katawan mo, Dok. Yung mga magulang ko po pala, kung kumusta na sila. Ikinalulungkot ko pero ginawa na namin ang lahat para may salbang buhay nila pero Ano? matindi ang natamo nila mga sugat. Ano ibig sabihin? Patay na sila. Oo. Nakikiramay ako sa inyo. Diba? Anong gagawin ko? Wala na mga magulang ko. Huwag ka mag-alala, Teddy. Tutulungan kita sa abot ng makakaya. Ako na rin ang kukup sa'yo. Simula ngayon. Nay, namimiss ko na kayo. Sana panaginip lang ang lahat. Sana namatay na lang din ako. Kaysa may iwang mag-isa dito. Bakit nyo kasi ko iniwan? Bakit hindi kayo lumaban para sa buhay nyo? Day, Diyos ko, ano pong gagawin ko? Ngayon wala lang mga magulang ko. Teddy, pasensya ka na. Ngayon lang ako nakauwi galing ng trabaho. O eto, may dala akong pagkain para sa ating dalawa. Oh, bakit umiiyak ka na naman? Oo, araw kasi mag-isa dito sa bahay. Nalulungkot ako. Naalala kong tatay at nanay ko. Alam kong nararamdaman mo. Pero wala akong magawa. Kailangan ko magtrabaho para sa ating dalawa. Gusto rin ko man na may makakasama ka habang wala ako. Wala naman tayo malalapit na kamag-anak. Kaya napipilitan lamang akong iwan ka dito sa bahay na mag-isa. Pasensya ka na, Teddy. Tita Emma. Huwag ka na umiyak, pamangkin. Ngayon nandito na ulit ako. Magsasamahan ulit ka na. Hindi ka na malulungkot. Salamat mo. Inaalagaan niyo pa rin ako. Kahit na alam ko, nahihirapan kayo sa akin. Wala lang ako sakit at nakakalakad ako. Hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Para sa akin, hindi ka pabigat. Ito ay ginagawa ko. Kasi, mahal kita, pamangkin. Ikaw lang ang nag-iisa kong kamag-anak. Kaya gagawin ko ang lahat para alagaan at ibigay sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Nakatulog pala ako. Teka, ang paligid. Ba't parang nagkakagulo yata sa labas? Bakit?
Ampunan po ba to? Nasa bahay Kalinga Foundation tayo, Teddy. Dito dinadala at inaalagaan yung mga matatanda at yung mga may kapansanang katulad ko. Dadalhin niyo na ako dito. Iiwan niyo na ako. Patawarin mo ako, Teddy. Pero kailangan kong gawin ito. Ayoko sana mawalay ka sa akin. Pero hindi kita naaalagaan mabuti. Dahil mag-isa lamang ako. Kailangan kong kumayod. At saka DSWD na rin ang nag-recommenda sa akin na dalhin ka dito. Teddy, ayoko maulit yung nangyari sa'yo nung magkasulog sa lugar natin. Munti ka na mamatay. Kung dito kita ilalagay, maalagaan ka nila ng maayos. Hindi ka mapapakabang. Tita, Huwag ka mag-alala, pamangkin. Palagi kitang dadalawin dito. Hindi kita iiwan at tuluyan. Huwag ka na umiyak. Sana maintindihan mo ko kung bakit kailangan kong gawin ito. Tita Emma. Huwag ka na umiyak, Teddy. Kapag umayos na ang buhay ko, pangako, kukunin kita ulit. Sige po. Hihintayin ko po kayo palagi sa pagbabalik niyo. Basta't palagi mong tatandaan, Teddy. Mahal na mahal kita. Tita, Palagi kitang ipagdarasal sa Diyos. Sige na, Teddy. Nandiyan na yung mga mag-aalaga sa'yo. Paalam, pamangkin ko. Babalik din ako. paalam po, tita. Mag-iingat kayo palagi. Mahirap man ang sitwasyon ng isang kapamilya o kamag-anak na baludado, gawin pa rin natin ang lahat upang sila'y alagaan. Huwag natin silang sukuan at sa halip ay iparamdam natin sa kanila na mahalaga sila sa kabila ng kanilang kapansanan. Huwag natin silang ituring na pabigat. Sa halip ay ituring natin silang mahal sa buhay. At gagabayan tayo ng Panginoong Diyos sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Dandicho Jr., Special Sound Effects Jerry Mutia, Technical Supervision Bong Buyar at Eric Rosell, Musical Scoring Buboy Samanga. Ang kasaysayan ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi, ang Bobby Cruz sa kanyang panahon. Sir, tama na po. Natatakot na po. Ngayon ko pa bang matatakot? Ang tagal na natin itong ginagawa. Huwag kang mag-alala. Dodoblehin ko sahod mo. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong talagang mapagsamantala na walang pakundangan kung mang-abuso. Ganon pa man, mayroon din namang mga may ginintuang puso na walang ibang hangad kundi ang tumulong at dumamay sa mga naaapi at inaabuso. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan
ang naging karanasan ni Ofeng sa ating dulang sa kanyang panahon. Openg, ano ba yan? Kanina ka pa naglalaba, hindi ka pa matapos. Magbabalaw na po ako, ma'am. Abay, kailangan mo nang sunduin sa school si Cristel. Sige po, ihinto ko muna ito paglalaba. Ay, hindi. Ako na lang ang susundo sa kanya. Magluto ka na lang pagkatapos mo maglaba. Bilis-bilisan mo naman kasi ang pagtatrabaho. Para ka naman pagong, ang bagal mong kumilos. Bilisan mo dyan. Grabe naman si Ma'am Glenda. Hindi na nga ako maganda o gaga sa mga ginagawa ko. Pagkatapos sasabihin pa niya mabagal ako magtrabaho. Kung meron lang sana akong ibang malilipatan, alis na ako dito. Wow! Ang swerte ko naman. Ikaw ang paserong natapat sa akin. Sige, sakay ka na. Ayoko na sumakay sa tricycle mo. Di mo kasi ako sinisingil eh. Bakit? Ayaw mo ba nun? Makakalibre ka ng pamasahe. Iba kasi yung gusto mong pambayad ko eh. Openg, mahal kita. At alam ko, mahal mo rin ako. Kaya sagutin mo na ako. Aaminin ko naman, Egay. Magaan ang loob ko sa'yo. At masasabi kong mahal na rin kita kahit papano. Pero ayoko pa talaga makipag-boyfriend eh. Hindi pa ako handa. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako nagmamadali. Mahal kita. At nakalaan akong maghintay. Bakit ngayon ka lang? Ang kagaling? Ano ka ba naman, Glenda? Kung makapagtanong ka, parang ngayon lang ako umuwi ng ganitong oras. Ayun na nga eh. Napapadalas ang gimmick mo, ha? Siguro meron kang kinalolo ko ang babae doon sa beer house. Na beer house na, sir. Kaya madalas ang punta mo doon. Ano ba problema mo? Sa'yo pa rin naman ako umuwi. At hindi rin kita ginugutom. Basta! Buwas-buwasan mo yung pag-gimmick-gimmick mo, ha? Luis, may asawa ka na. Huwag kang magbuhay binata. Alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Kulang ka lang siguro sa lambing. Ano ba? Baho mo, ha? Huwag mo akong halikan. Pakikot pa ito. Ito naman gusto mo. Ano sabi? Ano ba? Kadiri ka? Ganun. Lakas mo mang insulto, ha? Sige. Umpisa ngayon, ha? Tandaan mo. No. Hindi na kita sisipingan. O, sige. Ano? Umpisahan mo na ngayon. Talaga? Dahil hindi ka natatabi sa akin. Talaga lang, ha? Doon ka na matutulog sa sofa. Sir, bakit po? Ano pong kailangan nyo? Hindi ako papapasukin ni Glenda sa aming kwarto, kaya dito ako matutulog. Sige po. Dito na kayo. Doon na lang po ako sa labas. Hindi ka lalabas. Magkatabi tayong matutulog. Ano, Glenda? Kumusta na si Openg? Hindi ba naman niyo siya pinahihirapan? Kumakain ba siya ng tama sa oras? Teka nga, ma. May napapansin na ako sa inyo eh. Bakit ba masyado kayong concerned doon sa kasambahay namin? Kamag-anak niyo siya? Hindi naman sa ganon. Dapat mo kasing pakitunguhan na maayos ang iyong kasambahay. Kadugo mo man siya o hindi. Upang sa ganon, maging matapat siya sa inyo. Hindi naman lingid sa iyo nangyari sa inyong kapitbahay, di ba? Ninakawan sila ng kanilang kasambahay dahil hindi maganda ang pagtrato sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Hindi mangyayari sa amin yun. Hindi naman ako kasintangan ng kapitbahay namin. Mabuti naman kung ganon. O nga pala, si Luis. Kumusta kayong dalawa?
Maayos ba pagsasabi niyo? Ay naku, Ma. Hindi ko na gusto yung ginagawa niya. Ha? Dahil bukod sa pagiging lasenggo, babaero pa. Kaya pwede ba? Agsabihan niyang manugang yung irresponsable. Tama na po. Natatakot na po ako. Ngayon ka pa ba matatakot? Ang tagal na natin itong ginagawa. Baka mag-alala. Dodoblihin ko sahod mo. Sir. Bang mo talaga. Nakakabalik ka, Sir, okay? tama na po. Maawa po kayo sa akin. Baka mapatay ako ni Ma'am Glenda kapag Hindi. nalaman niya to. Magaling akong tumiming, kaya hindi niya ito malala. Pero ayoko na po talaga to, sir eh. Please, tama na po. Tagilan na po natin to. Kunwari ka pa naman eh. Alam ko namang gustong-gusto mo rin ito. Hindi po. Sinasabi ko na mga Glenda! Walang hiya ka talaga. Sandali! Aray ko! Sandali! Tama na! Ano ba? Nasasaktan ako! Nasasaktan kita! Butas na kasi! Ikaw din ba ba? Malanding ka, kakalbuhin kita! Tama na! Kakalbuhin kita! Tama na! Matagal ka na palang inaabuso ng manugang ko. Eh, bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Natatakot po kasi ako eh. Dahil pinagbantaan niya ako. At natatakot din po ako kay Ma'am Glenda. Pero sana nga nagsabi ka agad. Hindi mo na sana hinintay na mahuli pa kayo. Kung naging maagap ka, o ay sana, hindi na lumaki ang problema. Eh, yun na nga po eh. Natatakot na po ako dahil may malaki na nga po akong problema. Anong problema? Mahigit 2 buwan na pong delayed ang monthly period ko. Madalas na rin pong sumama ang pakiramdam ko. Kaya, malamang po, nabuntis na po. Kumpirmado. Buntis ka nga. Ano po ang gagawin ko? Umuwi ka muna sa probinsya. Doon ka mga anak. Bibigyan kita ng sapat na pondong kakailanganin mo. At huwag kang mag-alala. Walang ibang makakaalam nito. Sasamahan kita sa probinsya. At pakakasalan na rin kita. Alam mo ba ang sinasabi mo? Isang katangahan ang gagawin mo. Kaya huwag ka magpakabayani. Sabi ko naman sa'yo, mahal kita. At wala akong pakialam kahit pa magmukha akong tanga. Hahayaan mo bang isilang na isang bastardong anak mo? Sigurado ka ba? Oo. At ipinapangako ko sa'yo. Mamahalin kita ng tapat. At gagawin ko ang lahat para maitaguyod kayong mag-ina. Bakit mo ginagawa kay Openg? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ma, tao lang po akong nahuhulog sa tukso. At isa pa, nagustuhan din naman ni Openg ang ginagawa namin. Huwag ka na mga tuwiran pa. Kahit ano pa ang sabihin mo, mali pa rin yung ginawa mo. Tinakot mo siya, inabuso. Sinamantala mo ang kanyang kahinaan. Luis, magbago ka na. Huwag mo nang hintayin dumating sa iyo ang karma. Kumusta na nga pala si Glenda? Ayun o, hindi pa rin ho kami nag-iimikan. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko siya. Pero ipangako mo sa akin na magbabago ka na, ha? At kung hindi, malamang masira ang pamilya mo.
natirang tseke. Kunin niyo. Sapat na siguro yan para makapagtayo kayo ng munting negosyo. Ang laki na po nito, ma'am. Marami pong salamat. Opo, ma'am. Malaking bagay po ito para sa isang magandang umpisa. Marami pong salamat. Walang anuman yun. Ang importante ay maging maganda ang inyong kinabukasan at maging maayos at matiwasay ang inyong pagsasama. Kumusta na po pala si na Ma'am Glenda? Okay na sila. Nakaayos na. Kaya sana hindi na makarating sa kaalaman nila ang tungkol sa sanggol na iyong isinilang. Wala po talaga kaming balak na ipaalam sa kanilang bagay na ito. Para naman sa ganun, matahimik tayong lahat. Opo, ma'am. At minsan pa po, gusto ko muli magpasalamat sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat din sa inyo. At hangad ko ang inyong masayang pagsasama. Hindi na mahalaga kung ilang beses tayong nadapa at nagkamali. Ang mahalaga ay matuto tayong bumangon at itama ang ating pagkakamali sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pinipili niyo ba ang pag-ibig ko, Tita Prima? Maging praktikal ka. Makatutulong ang salaping yun sa ikahahaba ng buhay mo. Handog ng DZRH ang dunay sa kanyang panahon. Kung minsan mapagbiro ang buhay, kung kailan abot kamay na ang kaligayahan, ay tsaka naman darating ang mabigat na suliranin. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Elsie sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, kumusta lakad niyong magkapatid? Jessie, Elsie? Tsaka na lang mo natin pag-usapan mo na yun, Tay. Papagod ho kami. Tama po si ate, Tay. Pagod po kami. Sakit nga yung ulo ko, eh. Mamaya na kayo pumasok ng kwarto. Maupo lang kayo. Bakit ho? May nililihim kayo sa akin eh. Sabihin niyo, anong kinalabasan ng pagsusuri kay Elsie? Tay. Oh, umiiyak ka. Sabihin niyo kung ano ang problema. Ano ang sakit mo, Elsie? Elsie, nandyan si Rovic. Dala na yung wedding ring nyo. Ate Jessie. Oh, umiiyak ka na naman. Bakit pa ganun? Bakit ako pa? Bakit kung kailan ikakasal na ako? At saka pa ako nagkasakit ng ganito? Pagsubok lang yan sa'yo, kapatid ko. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Maaari
maaari ka pa namang gumaling kung mauoperahan ka. Pero wala tayong pera para doon. Di ba sabi ni Itay, lalapit siya sa kanilang opisina. Tapos ako naman, hihingi ako ng tulong doon sa mga sangayang pamahalaan na pwedeng makatulong sa iyo. Lahat gagawin namin. Gumaling ka lang. Natatakot ako, ate. Maraming namamatay sa sakit na ito. Basta, lakasan mo loob mo. Umasa ka at humingi ng awa sa Diyos. Malaki ang kanyang magagawa dahil walang imposible sa kanya. Si Rovic. Gusto ko nang makipag-break sa kanya. Ang ganda, hindi ba, Elsie? Maganda nga, Rovic. Maganda, pero ayaw mo namang isukat ang singsing. Bakit ba malungkot ka? Dapat nga magsaya tayo dahil 1 buwan na lang, kasal na natin. Rovic, huwag na lang nating ituloy ang kasal. Ano? Elsie, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Matagal na nating hinintay ito. 3 taon. I'm sorry. Hindi ko naman gustong saktan ng damdamin mo. Kaya lang, siguro talagang dapat na mangyari ito. Ano bang problema? Bakit bigla kang nagkaganyan? May sakit ako. Huh? At maaaring hindi na rin magkaanak dahil dito. Yun pong sabi niya, Mami. Oh my God. Kawawa naman pala siya. Pero maaari naman siyang gumaling kung mauoperahan. Stage 2 pa lang naman ang sakit niya eh. Pero maaari ding hindi. Dahil marami talaga namamatay sa sakit na yun. Mami, At tama siya. Baka hindi na rin siya magkaanak. Dahil sa mga matatapang na gamot na ilalagay sa kanya. Anak, mahirap yun. huwag niyong sabihin gusto niyong layuan ko si Elsie. Ikaw lang mag-isa ang naging anak namin ng daddy mo. Kaya pangarap ko sana magkaroon ng mga apo sa'yo. Pero sa kalagayan ngayon ni Elsie, maaaring hindi na matupad yun. Mas importante sa akin na makasama siya dahil mahal ko siya. So please, Mami, huwag niyong tutulan ng kaligayahan ko. Napasyal po kayo, Tita Prima. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Iya. Sinabi sa akin ni Robic ang tungkol sa iyong sakit. Totoo po yun. May stage 2 breast cancer po ako. Naaawa ako sa iyo at nanghihinayang. Gusto pa naman sana kita para sa aking anak. Kaya lang, alam mo naman ang pangarap ko, di ba? Ang magkaroon ng mga apo dahil nag-iisang anak ko lang si Robic. Alam ko po. Kaya nga po masakit sa akin. Nakipag-break po ako sa kanya. Para malaya siya makahanap ng babaeng makapagbibigay sa kanya ng mga anak. Pero hindi siya pumayag. Sinabi niya yun sa akin. Kaya ang pakiusap ko, ikaw na sana ang kusang lumayo. Ano pong ibig niyong sabihin? Umalis ka rito. Lumipat kayo sa ibang lugar. Yung hindi alam ng anak ko. Bibigyan kita ng malaking halaga na magagamit mo sa iyong operasyon.
Binibili niyo ba ang pag-ibig ko, Tita Prima? Maging praktikal ka sana, Elsie. Makatutulong ang salaping yun sa ikahahaba ng buhay mo. Hindi niyo na ako kailangan bayaran. Huwag kayong mag-alala. Kusa akong aalis. Robbie? Bakit ka naglalasing, anak? Hindi ka naman sanay uminom ng alak. Bakit yung ginawa sa akin ito, Mami? Bakit? Akala ko pa naman mahal niyo ko. Hindi pala. Sarili niyo lang ang mahal niyo. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita maunawaan. Umalis na si Elsie. Kasama ng kanyang pamilya. Ha? At hindi ko alam kung saan nagpunta. Pero nag-iwan ng sulat sa akin ng ate niya, si Jessie. Siya ang nagsabi sa akin ng ginawa ninyo. Anak. Ginawa ko yon para sa ikabubuti mo. Para magkaroon ka pa ng tiyas sa magkaanak. At may mag-alaga sa'yo pagtanda mo. Ginawa niyo yun para sa sarili niyo kasiyahan. Selfish kayo, Mami. Robic! Si Elsie lang ang kaligayahan ko, kaya napakasakit ang ginawa niyo. Kaya kong mabuhay kahit wala kaming anak. Pero hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Kaya hanapin ko siya. At kahit alisan niyo pa ako ng mana, hindi ko siya iiwan. Pinsan, huwag kang magalit kay Tita Prima. Hindi lang naman sarili niya ang iniisip niya. Kaya pinalayo sa iyo si Elsie. Kundi ang kabutihan mo rin. Hindi ako liligaya sa sinasabi niyong kabutihan ko. Kaya please, tulungan mo na lang akong hanapin sina Elsie. Pero, Robbie... Pwede bali na. Kung hindi mo ako kayang tulungan, ako na lang mag-isang kikilos. Huwag kang pagalit, pinsan. Hindi naman kita maaaring pabayaan. Nalulungkot ka na naman, anak. Naaalala mo na naman si Robic. Lilipas din po ito, Itay. Malilimot ka rin siya. Ipapanalangin ko na lang na sana malimot din niya ako. At makahanap siya ng babaeng mas karapat-dapat sa kanya. Elsie, huwag ka nang umiyak. May good news pa naman kami sa'yo ni Itay. Ha? Anong good news? Sa isang linggo, maaari ka ng operahan, anak. Totoo po? Oo. Naipon na namin ng ate mo ang mga tulong para sa'yo. Kaya huwag ka nang umiyak. Gagaling ka na. Ipapanalangin natin sa Diyos ang tagumpay na gagawin sa iyo. Bakit maraming pagkain sa mesa, Itay? Ate Jessie? Celebration natin yan, anak, dahil tagumpay ang ginawang operasyon sa'yo. At saka pupunta ngayon yung tumulong ng malaki sa iyo. Mabuti naman. Makikilala ko na pala siya. At mapasasalamatan. Oo. Hindi ang pasasalamat mong kailangan ko, Elsie. Kundi ang pag-ibig mo. Rovic? Hinanap niya tayo, Elsie. At natagpuan niya. Anak, siya ang talagang tumulong sa'yo.
Dakila ang pagmamahal sa iyo ng iyong nobyo. Rovic, Ngayon naman siguro, maaari na nating ituloy ang naudlot nating kasal. pero ang mami mo... Naunawaan na niya tayo. Kaya please, huwag ka nang tumanggi. Oh, Rovic. Elsie, Maraming salamat sa pagmamahal mo. Elsie. Oo. Pumapahid na akong ituloy natin ang ating kasal. Mahal, hindi ka pa ba tapos dyan? Abay, baka naiinip na si Mami Prima sa kotse. Mahuhuli na rin tayo sa graduation ni Junior. Narito na ako, mahal. Inuha ko pang regalo natin sa ating panganay. Ang bilis ng panahon, ano? Parang kailan lang. Bagong kasal tayo. Ngayon, 2 na ang ating anak. At ang isa, magtatapos na ngayon ng high school. Napakabuti talaga ng Diyos sa akin, Rovic. Pinagaling niya ako sa sakit ko. Niloob pa niyang ikaw ang maging kabiyak ko. At hindi natupad ang kinatatakutan mo. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng 2 mapapait na mga anak. Kaya marapat lamang na lagi natin siyang purihin at pasalamatan. Walang imposible sa kanyang magagawa, sapagkat siya ay makapangyarihan at totoong dakila. Pinagpapala ng Diyos ang mga nagtitiwala sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz, sa kanyang panahon.